brought you in 2024 the Credo Baguio for trans visibility in the Cordilleras, my hometown, being a native of the province of Abra. In 2025, Verde Creatives also helped pave the way for the LGBTQ plus association in a government agency like the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, the first in the Department of Transportation, or the DOTR. And last year, we take pride in Verde Creatives to launch the Equality Champions campaign, giving the faces and voices of the LGBT community and its diversity. This 2026, we take pride as we go above and beyond the rainbow, the vibrant colors that it is. Because behind the colors are long-standing struggles of marginalization, discrimination, harassment, dehumanization, and a lot of garbage that we face every day. Relegated to stereotypes and cardboard cutouts. But that's not who we are. Ang dami ng basura, ang daming laban, ang daming hamon na kinaharap ng bawat isa sa amin sa LGBT community. Yet today, and this month, and almost every day, we choose to fight back, stand for who we are, give a face and voice to the LGBT community, and give a reasonable voice to the struggles that we don't exaggerate it, but to tell our stories as it is. So we welcome you to the Rainbow Voices, mga mukha at boses ng Bahaghari. This is the Verde Creatives Pride Month contribution. Ladies and gentlemen, karangalan ko po na ipakilala ang aming panelists ngayong araw na ito. She is the Secretary General of the Society of Trans Women of the Philippines, or STRAP, trans feminist advocate. She helps strengthen STRAP's engagement with various civil society organizations and networks to advance the inclusion of trans rights in the broader human rights spaces. She has contributed to the initiatives of legal gender recognition, addressing trans femicide, sustainable development initiatives, and the representation of STRAP in local and international fora. She also leads Project Kiera, a national initiative responding to trans femicide and anti-trans violence in the Philippines. She is Ms. Gigi Marie Garcia. Hi, Gigi. Our next guest is very familiar to me, being a part of Ladlad Party List. He does an 8-hour work job, 5 days a week. Like most of us activists, we have a day job to live. And just like you, a victim of gender-based discrimination that started his calling to be an LGBTQ rights activist and process as an advocate in 2009. One of the conveners of the 2010 Quezon City Pride, now Pride PH, One Love, and became the head of then Task Force Pride Philippines, or TFP, now called Metro Manila Pride. Became an active member of the Ladlad LGBT Party List, and now one of the officers. He has been representing the national organization of various LGBTQ events in the Philippines. Ladlads 2028 is their campaign. Please welcome Mr. Patrick Espino. Happy Pride. You'll hear more of them later. And of course, she is a very vocal advocate of the LGBTQ+ rights since her time at the University of the Philippines, Diliman. Currently serving as External Affairs Officer of the Society of Trans Women of the Philippines, or STRAP. She leverages her extensive background to drive meaningful engagement and advocacy. As a certified SOGI SC, I am remarkable. Hashtag, I am remarkable. Facilitator. She has facilitated numerous training sessions, not just locally but also internationally. She also represented the Philippines proudly and the LGBTQ+ community in many international leadership seminars and forums, attending as both participant and guest speaker. She never failed to inspire other people by sharing her story, her knowledge, and her expertise when it comes to the LGBTQ+ rights advocacy. She also garnered numerous awards and recognitions locally and internationally. She recently made history when she was awarded Evangelist and Young Woman Leader of the Year in 2024. This award was given to her by the Global Workforce Management, an international organization and the biggest network of workforce management leaders and professionals around the world.
Please welcome Miss Venus Ancheta Lane. Happy Pride po. So, happy Pride! So, I'm so happy na sila po yung bisita namin ngayon for this panel discussion for Verde Creatives. So, ano lang naman to, di ba? Kwentuhan dun sa ating mga pinaglalaban, pinagdaanan, personal and organizational. So, siguro start kay Gigi, no? Yung statement mo na Gigi. Since it's Pride March, it's a Pride Month, so ano yung mensahe natin gusto sabihin to everyone? Sige. Maraming salamat guys. Siguro ang masasabi ko lang para ngayong Pride Month, no, inaanyayahan ko kayo na suportahan nyo kami, ang LGBTQIA+ community, ang transgender community, no, sa aming laban para magkaroon ng legal gender recognition sa Pilipinas. So panahon na, no, para mabigyan ng pagkakataon ng mga transgender people na mapalitan ng kanilang mga pangalan, ang kanilang mga gender sex marker, sa kanilang mga sa kanilang mga documents, no, na maaari natin makuha sa government, katulad ng birth certificate and other IDs that we can get from the government. Kung si Charmaine nga, no, ay mayroon na siyang pangalan, di ba? At si Vanessa, no, siguro baka pwede na rin natin pag-usapan yung legal gender recognition para sa mga kapatid natin sa transgender community. Kasi araw-araw, no, kailangan namin magpaliwanag tungkol sa aming pangalan, tungkol sa aming kasarian. So, nakikita namin na malaking tulong itong legal gender recognition. At ngayong Pride, no, gusto namin palakasin pa yung panawagan para sa legal gender recognition. Kaya naman, kasama ang iba pang mga kasamang mga trans organizations dito sa Pilipinas, no, bumuo kami ng isang koalisyon para sama-sama makibaka para dito sa laban para sa legal gender recognition. At maliban pa doon, no, siguro ang mensahe din is ma-remind ang ating mga legislators and other politicians and other people from the government institution, no, na suportahan na yung pagpasa ng SOGIE bill dahil ito naman ay nakaangkla doon sa mga international obligation ng Pilipinas, especially sa CEDAW, no, sa Convention on Elimination against Discrimination Against Women. So yun, so maraming bagay. So yun, no, dalawa lang naman. So legal gender recognition at ang SOGIE bill. Siguro panahon na siya na mabigyang pansin na may pasa na siya sa Kongreso, sa Senado, at maging batas siya. So ayun, so habang nagpapatuloy yung Pride Month, nagpapatuloy pa rin ang laban para dito. At ayun, I think mangyayari lamang siya kung sama-sama tayong tutulungan dito sa ating kilusan, no, sa ating pag-partner din sa mga government institution at iba pang mga pribadong institution. So yun naman po, no, ang pinaka-main message is supportahan po natin yung mga laban ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Tsaka mahalaga yung Gino, bilanggit mo yung for trans people, yung pangalan, preferred name, and gender identity. Di ba? Bakit Yes. napakalaga sa ating... Para siguro para mas maintindihan din, no, ng mga manonood din, or yung makikinig man din. Sa araw-araw kasi, yun nga, kailangan namin paliwanag about sa aming kasarian. So, for example, pag kami ay pumupunta sa bangko, no, minsan kino-question kami kasi iba yung pangalan namin doon sa kung ano yung tsura namin, no, kung ano yung how do we present ourselves. Madalas, sa mga pag-apply din ng mga pag kumuha ng ID, no, minsan kino-question na parang ikaw ba to, no? Bakit parang hindi nagmamatch? Tapos minsan, nagkakaroon din ng error sa mga gender marker dahil minsan, no, yung mga nagpo-process ng mga IDs, no, ina-assume na agad ang gender pag nakita na nila. Pero kung i-match siya doon sa mga ibang mga dokumento, hindi siya magmamatch kasi base lang din doon sa nakita nung nagpo-process ng ID na ay lalaki siya, pero sa document, babae. So, yun. So, with the legal gender recognition, siguro babasagin din natin doon yung
pagiging binary ng gender na babae at lalaki, no? I think with the legal gender recognition, kikilalanin mo din yung mga non-binary din, no? Iba pang usapin ang issue ng mga non-binary. But with the legal gender recognition that we're pushing actually is we want to include yung mga non-binary. So sila po yung mga kapatid natin na hindi hindi umaayon doon sa binary, gender binary na meron tayo sa kasalukuyan. Dahil ito ay socially constructed. So, ayun. So, yun, maraming mga pang-araw-araw. Minsan meron kaming mga natatanggap ng mga kwento, no? Or personal stories din ng mga trans sisters namin na whenever they go abroad, no? Minsan nagiging dahilan din ng pagiging pag-offload din sa kanila dahil ang kanilang document and the way they present ay hindi nagmamatch, no? So, maraming bagay, maraming issue ang kinakaharap din talaga ng trans community pagdating din sa kanilang mga pangalan at gender matter. So, yun. So, pangalan pa lang, so dapat, that's how you treat trans people, no? Yung gusto natin ng pangalan at parating kinikilala yung kasarian natin. Malaking tulong na yun, habang wala pa yung mga batas na tinutulak natin. True. Malaking tulong yun, no? Lalo na, meron kasi sa trans community na tinatawag na live name, no? Or sa ibang mga termino, ito tinatawag na preferred name, no? So, yung live name po ay hindi po siya yung parang inisip lang namin ng pangalan na one day, ito kami, ako si Princess, the second day ako si Amber, ganyan. So, hindi po siya ganun, no? So, yung live name namin, no? Ano siya actually parang may pinagpugutan siya, saan siya nanggaling, may history talaga din siya kung paano ang isang trans person, no, nag-come up sa ganung pangalan at yun na ang ginamit yung pangalan. Parang one time ata, I remember we had a parang a session sa structure na parang, okay, let's ask everyone, no, bakit yun ang pangalan na pinili mo. So nakakatuwa kasi maraming kwento, maraming dahilan bakit naging ganun yung mga pangalan. So yun, and yung live name talaga ay kapag ginagamit talaga to, no, it affirms the gender of the person then. So ayun, I think mayroon na din naging pag-aaral about that, no, na may malaking tulong, no, especially sa well-being ng isang trans person kapag ginagamit ang kanyang live name o ang kanyang preferred name. So yun, para at least yung isang mahalagang mensahe natin sa kanila. Yes. So punta naman tayo kay Pache, yung mensahe natin ni Yes, Pride, hi. Pache. Well, thank you, Beth, Yeah, for salamat. organizing this event. Yeah. Tsaka sa Verde. So, mga girls. Kaya nga. Nandito tayo ulit. Ngayong June, naglipanan naman ang mga salitang Pride, Happy Pride. Pride is a protest. Soji Bill, ipasa sa Kongreso. Taon-taon na lang natin narinig to. Ito ay may pinagmulan. Ano ba ang pinagmulan? Paano tayo nakarating dito? So, itong pride sa protest, itong mga salitang to, ito ay may kakaibat na hate. Kung makikita niyo sa mga social media, sa mga bawat LGU na nag-post, na nakibaka, nakigreet, sa bawat organizations na nakibaka, nakigreet sa Happy Pride, makakabasa kayo doon ng mga bakla, mga lesbiana, kayo ay mga demonyo, kayo ay mga anak ni Satanas, mamatay kayong lahat. So, parang hindi tama yon, hindi tama pakinggan yon. So, kung titingnan natin, itong pride na tinatawag natin ay doon nagsimula, sa hate, no? So, nagkaroon tayo ng mga events natin, mga prides, ng mga nagkaroon tayo ng political attempts, political agenda, mga policy making, nabuo natin lahat yan over through the years. Pero nasaan na ba tayo? Ano na ba ang meron tayo bilang isang LGBT community? Wala. Bakit wala? Sasabihin ng mga tao dyan, kayo nga dyan nagkalat kayo, nanganganak kayo, hindi naman kayo pinakasal, nanganganak kayo, bakit kayo dumadami? So that alone is also a form of hate. And that hate has to be eradicated, it has to be, kailangan itong kalabanin, kailangan itong wakasan. So itong pride
Pride Month na natin tinatawag ay isa sa mga avenue na talagang doon tayo magtitipon-tipon para mapalakas ang ating boses at magkaisa tayo para labanan itong mga hate na ito. So, yan. Yeah. Diba? At syempre, di ba Patrick, tayo sa Ladlad, yung nananatili, no? The first and the only political party now in the Philippines. Dati, nung tumatakbo tayo, kung kami yung sinabi ni CNN na first and only political party in the world. Kasi dati meron na ngayon yung Nepal, no? So, yun naman yung history na nailatag namin ng mga panahon na yun yung Ladlad. At yung laban na dumulog tayo sa Supreme Court, di ba? Pero we have a better commission on elections now. Pero mga panahon na yun, talagang sinara ko yung dito sa amin at ginamit yung Biblia at Quran as basis, hindi yung party list system law. Pero ngayon po, umusad na. Actually, I take pride na naging parte din po ako ng Commission on Elections at that time, nung mga nakaraang taon, sa Vulnerable Sectors Office. So, nagbubukas na yung mga pintuan para sa LGBTQ+ community, no? Yeah. Yun. So, abangan din po natin yung Ladlad, ano yung tahak niya, later i-discuss din ni Patrick. Because Patrick, no, in the past two elections, hindi na nakatakbo, no? Wala na rin tayong partido dahil iba na rin yung landscape ng party list system dito sa Pilipinas. Kaya kami din ay gusto din namin na maayos yung party list system na sa batas na napakaganda dapat for marginalized. Ayun. So now let's go to Ms. Venus. Yung ating statement naman, Ms. Venus, for pride and, as trans advocate. Well, thank you, Ate Beth. Thank First of you. all, thank you for inviting us. Yes. Thank you, Bernadette. And yeah, happy Pride, everybody. No, siguro, sa araw-araw, no, parang ang mantra ko kasi sa buhay is, if you're not part of the solution, then you're part of the problem. Sa bansa natin, sa Pilipinas, isa sa napakalaking problema na meron tayo sa Pilipinas is yung kawalan or kakulangan sa pagbibigay ng basic right para sa lahat ng mamamayan dito sa Philippines. No? LGBTQIA+ rights and trans rights are basic human rights. Kaya meron tayo or kaya importante pa rin na sineselebrate natin yung Pride Month. I know ngayon sa social media na init na usapan din na bakit pa kailangan ng Pride Month? Tanggap naman kayo. Hindi pa po tanggap o hindi pa po fully tanggap ang LGBTQIA+ community, especially the trans community here in the Philippines. No? Tinotolerate pa lang talaga kami. So napakahalaga na every year sineselebrate natin yung Pride Month. Why? Kasi lagi nga namin sinasabi, Pride is a progress. This is our way to seek solution sa problem na kinakaharap natin. Not just ng LGBTQIA+ community, but again, the whole Philippines. Why? Because parte rin po kami ng Pilipinas. Mamamayan din po kami ng Pilipinas. So yung hindi pagbigay sa amin ng basic right is problema na po siya sa ating bansa. No? So napakahalaga po ng mga discussion na ganito. Kasi sa mga platform na binibigay ng Verde, ng iba't ibang organizations na nagkakaroon ng mga discussion every year, no? Napakahalaga na binibigyan ng boses ang bawat miyembro ng komunidad, especially the trans community, no? Kasi dito namin na-express yung mga bagay na hindi kami pinapayagang sabihin in public talaga. No, napakarami pa pong bagay na ipinagbabawal, especially sa trans community. So, yung mga bagay na ganito, or yung mga plataformang ganito is napakahalaga para sa amin. At kaya maraming salamat for giving us the voice to express ourselves, our fights, our frustrations, and kumbaga, provide or suggest solutions sa mga problems natin. Para mas maintindihan nila, no? Oo. Yes. Oo. So yun na, nagbabago po yung mukha ng mga aktivista ng advocates. Sila na po ngayon, pero pareho pa rin po yung problema. Yung mga pinaglalaban. Mula noon hanggang sa kanila ngayon na tumatayo para sa LGBT community. So yan, ang ganda ng mga mensahe nyo, no? Yung parang
pride is a protest, ano yung mga laban natin, acceptance versus tolerance, totoo yun, tolerated pa naman. Kasi kung acceptance, may batas na. 28 years or 26 years, no? Yung so More GSC, than. more than. Nagbinata na po, the longest, most debated bill in Asia, ang SOGIEC bill. Anti-discrimination pa lang po noon nung una akong taon na pagiging activist ako. Ngayon, SOGIEC na, evolve na rin. Evolve. Di ba? Tapos may Magna Carta for Women na, may Indigenous Peoples' Rights Act, may Person with Disabilities Act, lahat na po nabigyan na ng karapatan. Pero, pag hihimayin niyo po, without exaggeration, di ba, wala pa maski isang protection o batas for LGBT Filipinos. Reality check po yan. So, yun lang yung gusto namin din iparating. Kaya itinutulak yung SOGIEC bill. Okay, siguro maganda din, umpisa natin naman kay Patrick. Himayin na natin kasi di ba ang LGBTQIA+ community, ba to ang haba-haba na, hindi naman to alphabet soup, ano ba ito? Ba't ba kung ayaw naman natin ng labels, bakit tayo may labels? O, ganun. Ano nga ba yun, Patrick, yung mga sexual orientation, gender identity, siguro mamaya for trans, no? Parang yung mga, what is a lesbian, gay, bisexual, yun. Sige. Himayin So, na natin. Itong prize natin, siguro ang ilagay natin, iisipin natin para sa lahat, is hanggat mayroong nangyayaring pangmaliit, pangmadaliit on mga discrimination at pangmamaliit gamit ang gender base, doon hindi mawawala ang pride. Yes. Hanggat merong pangungutya dahil kung ano ang iyong sexual orientation at gender identity and expression, ay hindi mawawala ang pride. Yes. Kaya naman, itong LGBT, noon, di ba, sa mga bago pa magsimula ang ating advocacy, bakla at lesbian lang. Bakla at ibo, bakla tomboy. Tomboy pa ang tawag. Pero hindi yun na lang ngayon, ang no? bakla at tomboy. They would prefer lesbian na, no? Tapos eventually, nagkaroon tayo ng mga scientific mga studies, ating mga experts, ang mga international doctors and scientists, Yes. mga psychological, everything, ang mga industry, mga ganyang fields, they came up with a solution na a person's gender is valid. Yes. And ang simula noon, ang pagiging bakla daw ay isang mental disability. So ikaw ay isang may kapansanan. Kapag ikaw ay bakla at ikaw ay lesbiana noon, ikaw ay may kapansanan agad. So hindi yun, parang yun ay kinalaban sa ng scientific studies at mga data. And eventually, it has been removed as a itong gender is talaga naging valid siya at ang pagiging bakla at pagiging lesbian is not a mental disability. So there, eventually, nagkaroon tayo ng mga tao at nagkaroon tayo ng nabuksan ang usapin about gender. So kaya naglabasan ng mga tao na nag-express, they were able to have an avenue, a place to express themselves, and eventually, we have identified and we have discovered that there are a lot of people who have different sexual orientation and different gender identities and expressions. Kaya nagkaroon tayo ng LGBTQIA+. Because doon, binibigyan natin, ina-acknowledge natin, binibigyan natin sila ng pagkakataon na i-express ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga damdamin sa loobin, ang kanilang pang-pisikal at panglabas at ang kanilang pag-iisip nang walang pangungutya. So, there. Kaya nag-evolve siya to LGBTQIA+. And, tapos, kaya at yung progressive concept ng LGBTQIA ay tinutuligsa naman itong mga haters natin. Sinasabi, ano ba itong LGBTQIA to Z? A to Z? Bubuin niyo ba ang A to Z? Yun, diba? So parang that alone is actually a form of hate. Yes. Because you are assuming and you have a presumption that there are people who are not discovered and there are the letters or the definition is actually parang minamaliit na nun. So, that alone is a form of hate na hindi talaga dapat, hindi tamang pakinggan at hindi dapat tinatanggap sa lipunan. So,
Patrick, parang mas maintindihan na naman nila. So like me, ako po ay isang babaeng trans woman. Yun po yung gender identity ko, paano ko kinasalit. Ikaw, Patrick, how do you identify yourself? Ako ay isang baklang lalaki. Okay. So I identify as a man, Okay. but I'm a gay. Mm-mm. So, yun, so na aking gender identity. So I'm a if gay you're man. a gay man, so you fall to the male, right? Male, Pero, ang aking nagkakagusto ka. nagkakagusto ako sa lalaki, sa kapwa lalaki. Yun yung sexual orientation. Yeah. Yun. So, yun ang aking, ang SOGIESC, di ba? SOGIESC. Yun. Originally, simula nun is SOGI lamang. Sexual Orientation and Gender Identity. At nagkaroon ng expression, dahil tayo ay may kanya-kanyang pananamit, kanya-kanyang paraan ng pag-express ng ating mga sarili, kung anong uri ng singsing, anong uri ng kwintas, anong uri ng sleeveless na gusto yung isuot, ay pwede. So, hindi maaari itong diktahan ng kahit sino. So, kaya ina-acknowledge natin ang expression. And ngayon, meron tayong SOGIESC na sex characteristics. So, this is more on medical terms, which I think kailangan pa nating pag-aralan na mabuti. Hindi namin sinasabi na everything is laid and everything is final. So we're still open for discussions about sex characteristics and discovering and understanding what it is. And we don't assume, no? Kami po dito, we don't assume to represent the entire spectrum, the LGBTQ+ community po ha, hindi po. At least sa experience namin at sa mga organisasyon namin, paano namin tinitignan at paano kami nabubuhay. So, thank you, Patrick. Si Ms. G.